blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. God is good all the time. Amen. God is good all the time. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. My name is Brother Huge Espiritu. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Glory to God. Ayan, batiin natin ang ating mga patuloy na tumatangkilik ng programang ito sa OPM. Good evening sa iyo, Sis Raquel, Sis Reg, Brother Raymond, yan. Brother Franklin Bangayan, praise God. Brother Matt, sino pa? Sis Jocelyn, mapagpalang gabi sa iyo. Yes, praise God. Ayan, patuloy po tayo na magbahagi ng salita ng ating Panginoon at ngayong prayer and fasting, sama-sama natin to na ibahagi sa ating mga mahal sa buhay at mga kakilala. Good evening sa iyo, Mami A. Praise the Lord. From China, Sis Rialyn Quaresma, papagpalang gabi. Praise God. Ayan. Shout out lang po tayo dyan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at salamat din sa gabing ito. We are on the 4th day of our prayer and fasting. Napakabuti ng Diyos. At marami na bang inireveal sa inyo ang Panginoon? Salamat sa Panginoon kung meron nang inireveal. Thank you, Lord Jesus. Yes, bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Amen. Humingi tayo ng paggabay sa ating Panginoon at humingi tayo ng pagbabasbas ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. And thank you, Lord God Almighty. Thank you, Lord Holy Spirit. We praise you, O Lord. We glorify your name. Sa iyo, Panginoon, kami ay nananangan. Sa iyo kami, Panginoon, ay lumalapit. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, ang pagpapala ng iyong salita. Pagpapala na nagmumula sa iyong mahabaging kamay. At salamat, Panginoon, dahil araw-araw ay pinagpapala mo kami. At salamat dahil patuloy ang mga pagpapalang ito na bumubuo sa aming buhay, sa aming mga ginagawa, Lord. Salamat po, maging sa pag-iingat sa araw-araw. At salamat din po, Panginoon, sa mga tulong na iyong binibigay, maging sa tulong sa pamamagitan ng aming pagbabago, ng aming puso, ng aming isipan, pagbabago patungo sa kabanalan. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, inaalay namin ang gawain ito. At para sa iyo, Panginoon, ang mga papuri at pasasalamat. Salamat po sa mga kapatid kong ito na patuloy na sumusubaybay ng gawain ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. May you bless them with wisdom, knowledge, and understanding. And illuminate your words, Lord God, to us, Panginoon. At salamat sa iyo, Panginoon. Tawagin mo po, Panginoon, mga kapatid namin, Lord, na wala pa rito at dalangin namin na patuloy kaming magbahagi ng iyong magandang balita sapagkat ang magandang balita na ito ay itong magbibigay sa amin ng buhay, kalakasan. At salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening sa iyo, Brother The Boy. Ayan. Sis Nobi, Brother Yang, Sis Ellen, mapagpalang gabi. Sis Josie Nogoy, Sis Sunshine, Brother Ed, Sis Lilia, praise God. Sis Rowena, mapagpalang gabi po.
Ayan, ang dami natin ngayon. Glory to God. Dalangin natin, hindi lang pagka-prayer and fasting dumadami tayo, no? Pero dalangin din natin na kapag sa araw-araw or sa linggo, tuwing linggo na ibinibigay ng ating Panginoon, no? Kailangan natin na maglingkod sa Panginoon. Kailangan natin na laging magbabad sa Kanyang salita. Kaya praise God. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord, sa ating worship ministry, sa ating mga media ministry na patuloy din na gumagawa para sa kaharian ng ating Panginoon at yung mga iba pang mga ministry na pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya ready ka na ba, kapatid? Ready ka na umawit at magpuri sa ating Panginoon? Kaya awitin natin, ito na ang taon. Ito na ang taon ng pagpapala. Kaya nga, yung awitin na ito, declare mo na. Katulad nung dinideclare natin tuwing Sunday, di ba? Kaya kung tinatanggap mo yan, dinideclare mo sa buhay mo, mangyayari sa yan. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, yes! Awitin na natin. Ito na ang taon. Ang title nito, ito na ang taon. This is the year. Diba? Praise the Lord, taon. Ito na yung taon. Diba? Year. Ito na ang taon ng pagpapala. Kaya, unang-una pa lang, magpasalamat tayo sa Diyos kasi mabuti magpasalamat sa ating Panginoon. Yes! Dahil now, ready? Napakabuti magpasalamat sa Panginoon. Ihahayag lagi ang pag-ibig at katapatan niya. Bunga'y di mapipigilan kahit nasa iyong katandaan. Kagalakan ko at tagumpay ay wala sa iyong mga kamay. Ito na ang taon ng pagpapala. Ito na ang taon ng pag-unlad. Pagsipon ng bunga at pag-asa, makakatalo sa pangako niya. Ito na ang taon. Hallelujah! This is the year! Tulad ng sentro, ang kalakasan kong tinataglay. Puno ng palma, namumunga at tumitibay. Bunga ay di mapipigilan, kahit nasa iyong katandaan. Kagalakan ko at tagumpay ay wala sa iyong mga kamay. Ito na ang taon ng pagpapala. Ito na ang taon ng pag-unlad. Pagsibol ng bunga at pag-asa, makakaptan mo sa pangako niya. Ito na ang taon ng giginhawa. Ito na ang taon ng tagumpay. Pagsibol ng bunga at pag-asa, makakaptan mo sa pangako niya. Ito na ang taon. Ito na ang taon. Sabay-sabay. Ito na ang taon. Ito na ang taon. Babagsan. Ito na ang taon ng pagpapala. Ito na ang taon ng pag-unlad. Pagsibol ng bunga at pag-asa, makakamtan mo sa pangako niya. Ito na ang taon ng giginhawa. Ito na ang taon ng tagumpay. Pagsibol ng bunga at pag-asa, makakamtan mo sa pangako niya. Ito na ang taon. Ito na ang taon. Ito na ang taon. Ito na ang taon. Sabay-sabay. Ito na ang taon. Woo! Hallelujah! Ito na ang taon. Praise the Lord. God, praise the Lord. Ito na nga ang taon ng pagpapala at pagtatagumpay, no? Binibigay sa atin ng Panginoon. This year, we declare a year of triumph. And we hope and pray that na-bless ka. Glory to God. Ayan, praise the Lord! Glory be to God! Ito na ang taon ng pagpapala at kung
Yes, tanggapin mo na yung taon na to, kapatid. At salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa, ng katatagan sa ating pamumuhay. At kung meron kang negosyo na pinapangarap, trabaho, or saan man ito, saang kumpanya, malalaking kumpanya, syempre, bibigay ng ating Panginoon yan. Praise God. Hallelujah. Ayan, binabati ko rin ang aking asawa na si Sis Ma at ang aking anak na si Brother Yuma. Shoutout dyan. Praise God. Ayan, Sis Girly, Sis Engracia Omori. Praise God. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Yes. Sino pa? Sis Jamie. Sis Janine Bareng. Praise the Lord sa gawain ito. At patuloy tayo sa ating gawain. At salamat sa ating worship ministry, no, na patuloy na pinagkakalooban ng mga lyrics ng ating Panginoon upang tayo ay makapagpuri sa ating makapangyarihang Diyos. Praise the Lord! Ayan, ready ka na ba sa ating gawain? At kung ready ka na, sabihin mo dyan, Amen! I am ready! Thank you, Lord God. At salamat sa Panginoon. Yes, nasa 4th day na po tayo ng ating prayer and fasting. Kamusta ka na, kapatid? Kamusta na yung fasting plan mo? Ano ba yung fasting plan mo dyan? Kaya type mo lang dyan kung ano yung mga fasting plan mo. And then, mamaya try natin basahin, pero dalangin natin na ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, or kung tayo man ngayon ay ginagawa natin yung prayer and fasting na ito, isipin mo, mag-focus ka lang kay Lord at si Lord na ang bahala sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah. And if you are ready to read the Word of God, let us open our Bible in Job chapter 1. And nabasa niyo ba yung chapter 1, chapter 2, and chapter 42, yes. Napakaganda ng story ni Job at may kapupulutan tayo ng aral dyan. Kaya basahin natin yung chapter 42, verse 1 to 9. Amen. Praise the Lord. Basahin na po natin ang Job chapter 42 verse 1 to 9. Sabi po sa salita ng Panginoon, ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balaking. Itanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlangan, gayong ako na may walang nalalaman. Nagsalita ako sa mga bagay na di ko naunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi ninyong, papakinggan ko ang inyong sasabihin, at ang inyong mga tanong ay aking sasagutin. Nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakilala ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi. Ikinahihiya lahat ng sinasabi. Sa alabok at abo, ako'y nakaupo. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman at Tenameo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin, tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Verse 9, ganun nga ang ginawa ni na Eliphaz na Tenameo, Bildad na Suhita, at Sophar na Namita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh.
Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat o Diyos sa araw na ito, sa gabing ito, at tulungan mo kami, Panginoon, na binhing itatanim mo ay tumubo, lumago sa aming puso, sa aming isipan. Dalangin namin, Panginoon, na maisapamuhay ang iyong mga pangaral at pagtuturo. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin, Lord, na may you give us wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng ituturo mo sa paksang ito, sa gabing ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan at mabless sa iyong salita. Tawagin mo po, Panginoon, mga kapatid namin wala pa. We thank you, Father God, for all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Yes, glory be to God. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Mapagpalang gabi. I am Brother Huge Espiritu. Ngayon, we are on the 4th day of our prayer and fasting. Yoo-hoo! Ano ba mga plans mo or prayer, fasting plans mo nitong mga nagdaang araw at maging ngayong araw na ito? Yan. Pwede mo naman i-comment dyan. At ang fasting mo ba is one meal? Ang fasting mo ba is water lang? Then, ang fasting mo ba is fruits lang? Siyempre, dapat kailangan tinatanggal din natin yung mga social media, lalong-lalo na sa mga kids, yung mga gaming kids ha. Kailangan nagfa-fasting din tayo dyan. Alam nyo ba, ang kaisipan ng tao kapag prayer and fasting, ito daw ay isang tool of punishment. Ano ba yung tool of punishment? Ito raw ay pagpapakahirap, ito raw ay pagpapakasakit at pagpapakamartir ng isang tao. Sa tingin ng iba, at sa tingin naman ng iba, ito raw ay isang magical tool. Wow! Magical tool. Paano yun? Magical tool to manipulate God. Kapag ka ikaw ay may desire or mayroon kang wants, gusto mo mangyari sa buhay mo, ito raw ay ginagawa ng mga karamihan o ng mga ibang tao. Siyempre, hindi tayo yun. May kilala ka lang. Ito naman ang dapat na maging perspective ng tao. We must have the right approach, yung tamang pananaw sa pananalangin at pag-aayuno. Kailangan meron tayong humility. Kailangan tayo merong dependency to God. We need to have dependence on God. Kailangan naka-align tayo sa will ni Lord. Or naka-align tayo sa yung heart natin sa gusto ng ating Panginoon. At sa pagkakaroon ng prayer and fasting, yung perception, kailangan nandun yung repentance, nandun yung self-examination. Kailangan din, we need to have a compassionate heart na ito rin yung kasama sa mga ginagawa ng isang Kristiyano. Sa pagsaservice, you need to have a compassionate heart sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi lang sa kapatid sa pananampalataya, maging sa inyong tahanan. You need to be compassionate. Sa inyong mga workplace. Kaya kailangan yan. Kaya, may kilala ka bang kaibigan? Ikaw, may kilala ka bang kaibigan na hindi tunay? O kang kaibigan mo ba ay tumutulong lang kapag nakita mo na ikaw ay may kakayanan o mayaman? At may kaibigan ka ba na nakikipagkaibigan siya dahil merong kapalit? Yun. Meron tayong mga kaibigan, huwag na nating sabihin kung sino sila. Kilala na natin sila. Pero talaga, may kaibigan na ganito ang mga karakteristik. Dati, mahirap ka, bigla kang yumaman, biglang tumami.
Biglang dumami yung mga kaibigan mo. Dati, mataba, or yung figure mo medyo malaki, mabigat. Pero nung naging maganda yung figure mo, dumami. Dumami yung mga kaibigan mo. At ang tanong, uunlad ba tayo kung ganito ang ating pananaw sa ating pamumuhay? Yung mga gawain nito, yung mga pag-iisip natin na kailangan makipagkaibigan ako sa mga ganitong bagay para din umunlad ako at para rin yumaman ako. Kaya ito yung title ng ating pag-uusapan ngayon. Ngayong prayer and fasting. Prayer and fasting, paraan, paano ka uunlad? Like Job. Can we repeat that again? Prayer and fasting, paraan, paano ka uunlad? Like Job. Paano ka uunlad? Hindi kung gumagawa ka ng mga maling bagay, mga kamalian. Alam nyo, yung pag-unlad, gustong-gusto ng Diyos yan. Gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay nag-i-improve. Dumadami ang iyong resources, dumadami ang iyong negosyo, umaangat, or napopromote ka sa trabaho, at maging sa pag-aaral, nagkakaroon ka ng excellent. Maganda yung pag-unlad sa isang tao. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Sinabi dun sa salita, dun sa binasa natin, dun sa Job, ito yung tinutukoy na it opens our mind sa mga dapat at hindi dapat natin gawin. Kung ikaw ay may kaibigan, kung ikaw ay tayo, kaibigan, no, ng ating mga katrabaho, o sino man, dapat hindi ito yung ating pananaw sa buhay. Kailangan, kung meron tayong kaibigan, nagiging tapat tayo sa ating kaibigan. Kaya itong mga kaibigan ni Job, itong mga friendster ni Job, they were not so faithful to Job. Right? Although they show the act of kindness, they show the act of empathy. Yung empathy, pinapakita lang na meron kang kindness or meron kang sincere na wala yung empathy is pinapakita mo but you don't have the sincerity. Hindi ka nagiging tapat. Parang wala yung love. Kaya ito yung mga na-experience din ni Job sa mga kaibigan niya. Kaya dapat tinatanggal natin yung mga maling bagay na ito para tayo ay umunlad. Isa na yung hindi pagiging tapat na nabanggit ko nga kanina. Sa buhay ng isang tao, may kaibigan ka na, yes, meron ka mga kaibigan na tapat at hindi tapat. Nagsisinungaling. Sinasabi, wow, ang gwapo mo, pero pagtalikod mo, ang dami-daming sinasabi ng mga hindi magaganda sa'yo. Kaya, dito, malalaman mo kung sino talaga ang mga kaibigan mong tunay at tapat. At malalaman mo yan kung ang mga kaibigan mo na ito na magiging tunay at tapat kung sila ay makakasama mo sa mga paghihirap, makakasama mo sa mga problema mo, makakasama mo sa mga suliranin. Kaya, sagutin natin yung ating manuals dun sa question number 1. Sabi po rito, ang tanong, sa papaanong paraan nagsimula ang istorya ni Job? Alam niyo po, yung background ni Job, talagang maganda. Napakayaman ni Job. At siya yung pinakamayaman dun sa silangan. Kaya, buong silangan yon na yung silangan na yon ay matatagpuan mo sa Northern Arab. At yun, sa Israel din yun, magkakatabi sila. At sabi dun sa Job chapter 1, verse 2 to 3, meron si Job na 7,000 tupa. At meron si Job na 3,000 kamelyo. Meron si Job na 1,000 baka at 500 asno. Grabe, napakarami.
At kung tayo sa pamumuhay natin, no, ngayong ganito tayo, nagtatrabaho lang tayo, hindi tayo magkakaroon ng ganun, na mga ganung pagpapala. Pero, sa paglilingkod ni Job, natutunan niya sa pananampalataya ni Job, dito siya nagkaroon ng ganun. Kaya, tayo bilang Kristiyano, ito yung mga paraan paano tayo magiging maunlad. At sabi pa ron, maraming mga katulong o tagapaglingkod si Job. Marami rin siyang anak. 10 ang anak niya. Ang tanong, kung ikaw ay nanalo sa isang patimpalak o naging presidente ka, at ikaw ay nanalo sa mga raffle, ayun, dumadami bang yung kaibigan? Malamang dadami yan. Lalo na kung lumalago ang iyong negosyo. Meron kang negosyo na dati tindahan lang. Ngayon, grocery na. Grabe. At dito, mapapansin mo na talagang dumadami ang mga kaibigan mo. Ang tanong, kung ikaw ay naghihirap, kung ikaw ay may mga suliranin, kung ikaw ay nangungutang, dadami pa kaya ang iyong mga kaibigan? Sigurado hindi. Pero kung ikaw ay nag-i-improve sa iyong status, sa iyong trabaho, baka nga magkaroon ka pa ng kaibigan. Sigurado yan. Malamang celebrity ang kaibigan mo. Grabe, celebrity star, magkakaroon ka ng kaibigan na ganun. Magkakaroon ka ng kaibigan na congressman, magkakaroon ka ng kaibigan na senator, at syempre maaari maging popular ka rin. Magiging kilala ka rin sa industriya. At ito naman yung pangalawang tanong, papaano kung tayo ay, huwag naman sana, no? Na nagkaroon ng mga sakit, malalang sakit, na-aksidente, nanakawan. Marami pa kaya yung kaibigan natin. Siguro magiging 1, 2, o 3. Pero alam mo yun, kung nasa church ka, naglilingkod ka kay Lord, sigurado ang dami mong kaibigan. At ganito yung mga karakteristik ng tao, maraming pinagdadaanan ng tao. At dumadating tayo sa mga pagsubok. Katulad ni Job. Alam niyo, nung humarap si Satanas kay Yahweh, at ipinagmalaki ni Yahweh si Job, sabi kay Satanas, nakita mo ba si Job? Wala siyang katulad. Mabuti siyang tao at sumasamba sa akin. Umiiwas din siya sa mga kasalanan. Pero sabi ni Satanas kay Yahweh, sasambahin ka pa kaya ni Job kung hindi mo na siya pinagpapala? Sasambahin ka pa kaya ni Job kung hindi mo na inaalagaan o proteksyonan yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang mga tagapaglingkod, yung kanyang mga pamilya? Kaya, yun yung tanong ni Satanas kay Yahweh. At may kilala ba kayo? Ganito, may kilala ba kayo na di sumusunod kapag walang suhol? Sa mga anak, no? Hindi naman anak natin yun, anak ng iba yun. Hindi sumusunod pagka walang suhol. Pag pinabili mo sa tindahan, hindi sumusunod. O sige, mamaya, bibigyan kita. No? Okay, bumili ka doon sa tindahan na rin ng candy or kung anong chicherya. Grabe, hindi sumusunod yung bata pag walang suhol. May kilala ba kayo na katrabaho na hindi, pag inutusan mo, hindi sumusunod pag walang tip? O lalo na sa mga hotel, may mga tip-tip yan eh. At kailangan may lagay. At di mo mapapagkatiwalaan or hindi mo magiging kakampi kung walang pagpapala silang natatanggap. May mga ganun. Sa buhay natin, dumarating yung mga pagsubok na yan, inaalaw ni Lord yan. Kaya, sa atin, sa buhay natin, parte na ng buhay natin yung mga pagsubok na yan. Katulad nung na-experience si Job. Para makita yung katatagan, para makita na tayo ay nananampalataya
at nagtitiwala sa ating Panginoon. Alam mo, in Job chapter 1 verse 12, sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis nga si Satanas sa harapan ni Yahweh. Trials in life can be good. Trials in life can be good. It helps us to grow. It helps us to become more credible. It helps us to become more mature. At tinutulungan din tayo sa ating pananampalataya na lumago ito. Kailangan we have a dependent on God. We have a dependency on God. Sabi sa Psalm chapter 62, verse 6, verse 5 to 6, I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender and I shall never be defeated. Kung tayo ayaw natin maging talunan, lapit tayo kay Lord. Sabi po rito sa mga awit, God will protect us. God will never leave us. God will help us sa mga trials na ating mga pinagdadaanan, sa mga pagsubok. Kaya, ano yung question number 2 natin? Sabi dito, ang tanong dito, anong mga pagsubok ang kanyang mga kinaharap? Mga kinaharap ni Job. Sa paanong paraan niya hinarap ang mga pagsubok na ito? Nakarinig ba kayo ng domino effect? Yung domino effect, yun yung sunod-sunod. Naglaro na kami nun nila Sisma and Yuma. Pero ibang laro yun. Yung parang binubuo, pinagdidikit yung mga kung 5, pagdidikitin yung 5. Pero yung domino effect, gagawin mo, patatayuin mo siya at dikit-dikit mo siyang ilalagay. Once na tinumba mo yung isa, sunod-sunod, tutumba yun. Meron ba kayong mga experiences sa buhay nyo na sunod-sunod yung mga problema dumarating, mga bayarin, mga sa tuition fees, at dumarating na yung pinagkakautangan mo. Alam mo yung domino effect, sabi sa Collins Dictionary, a situation in which one event causes another similar event, which in turn causes a further event, and so on. So, nagpapatuloy or continuous sa similar event. Like for example, yung car accident. Once na sa highway, lalo na sa highway, kapag binunggo yung isa, syempre, ang tendency nun, mabubunggo rin yung nasa unahan. At maging nasa likuran. Syempre, magbe-brake sila at mawawalan sila ng control dun kapag nag-brake sila. So, that is a domino effect. Ito po yung nangyari kay Job sa kanyang buhay. So, yung sagot doon sa mga pagsubok na pagdaanan ni Job, alam nyo, napaka-terrible na yung masamang ulat. At alam nyo, bawat isa sa pangyayari na yon, merong isang tao o tagapaglingkod niya na nagre-report. Sabi po rito sa chapter 13 verse 15, may mga masamang tao na kumuha ng kanyang mga baka at asno at pinatay ang kanyang mga kasama. So, pinatay lahat yung mga kasama at dinakaw yung asno at baka, pero may natira. Isang natirang nag-report kay Job. Sa kasamaang palad, may dumating pang isa. Ito yung pangalawang pagsubok na naranasan ni Job. Sabi sa verse 16, tinamaan ng kidlat ang kanyang mga tupa at ang mga nagpapastol ay namatay din lahat. Grabe! Nung nakaranas siya ng isang problema, biglang may sumunod na problema agad. So sa atin, kaya ba nating tanggapin? Or kaya ba nating paglabanan yung ganung klaseng pagsubok? Ano bang gagawin natin pagka nagkaroon tayo ng ganung klaseng pagsubok? Ngunit, pagka hindi pa natatapos magsalita yung isa, may dumating na naman na isa.
Jesus name. Then, sabi po rito sa verse 17, pinatay ng mga Kaldeo ang kanyang mga tauhan at kinuha ng lahat ang mga kamelyo. So, parang lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang mga kabuhayan, unti-unting nawawala. Maging ang kanyang mga tauhan. Napakasaklap ng pangyayaring ito, pero ito yung mga pinaparanas sa buhay ng tao. Dito malalaman natin kung ano yung magiging kasagutan or magiging paano magiging matatag ang isang tao. At sa kasawiang palad muli, ito yung pang-apat na nangyari dun sa karanasan ng mga suliranin ni Job. In verse 18 to 19, habang nagsasaya ang kanyang mga anak, ay hinampas ng napakalakas na hangin ang kanilang tahanan. Nabagsakan at lahat ng ito ay namatay. So, biruin mo yung kanyang mga anak, mahal niya sa buhay, bigla ring nawala. So, napakasakit ang nangyari kay Job. Marahil, marami sa atin na kapag naranasan ito, para tayong sisisihin natin ng Diyos. Magtatanong tayo sa Diyos. Pero iba yung ginawa ni Job. Alam niyo ba yun? In verse 20, in chapter 1, tumayo si Job, pinunit niya ang kanyang damit, at inahit niya ang kanyang ulo. Alam niyo yung pagka pinupunit yung damit, dun yung pagpapakita ng pagdadalamhati, at ito yung parang kasawian na nangyari sa buhay ng isang tao. Kaya ginagawa ng mga sa Old Testament, inaahit din nila ang kanilang ulo para makita ang kanilang pagdadalamhati. Kapag naranasan to ng ibang tao, yun nga, sinisisi nila ang Diyos, at yung iba naman, nagpapakamatay. Kinikitil ang kanilang buhay. Sasama na lang ako. Nawala na yung mahal ko sa buhay, sasama na lang ako. Magpapakamatay sila. At yung iba naman, kapag nangyari yun, naranasan nila yung domino effect, lalayo sila sa Diyos. Lalayo sila sa Diyos at gagawa ng mga bagay na gusto nilang gawin na ayaw ipagawa ng Diyos sa mga tao. Pero si Job, alam nyo, nanatiling tapat, nanatili sa paglilingkod si Job. In verse 20 uli, continuation, sabi po rito, pagkatapos, nagpaterepasya at sumamba sa Diyos. May na-experience ba kayo na nangyari lahat ng mga bagay, ngunit nagpuri pa sa Panginoon? Sumamba pa sa Diyos. In verse 21, ang sabi niya, sabi ni Job, ubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh! Grabe! Grabe itong katapangan ni Job, grabe itong dedication ni Job. At ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kailangan, para natin paano tayo uunlad, mga paraan paano tayo unlad, pwede nating sundin tong pattern ni Job. At dito, kung ikaw ay namatayan, kung ikaw ay nawala ng mga hanap buhay, magpupuri ka pa ba sa Diyos? Yun ang tanong na marami. Magpupuri pa ba tayo kung ang mga bagay na ito ay nangyari sa atin? Pero si Job, hindi niya ginawa, no? Yung pagpapakamatay, yung paglayo sa Diyos, yung pagsisi sa Diyos, hindi siya nagkasala sapagkat hindi niya ginawa ang mga bagay na yun. In verse 22, sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala. So, tinuturo lang sa atin na dapat hindi natin sinisisi ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin. May mga kaparaanan ng Diyos na hindi natin alam at hindi natin maunawaan. Alam niyo yun, kami noon nung kami ay nawalan ng bunso.
kami ay hindi agad nakapagpuri sa Panginoon. Kami ay nagdalamhati at nagmuni-muni. Inisip namin kung ano ba talaga yung mga bagay, kung bakit nangyari yun. Then we realize na may mga pagtuturo ang Panginoon. Then we realize na pinatatatag kami ng Panginoon. Na hanggang ngayon, ay pinatatatag pa rin kami ng Panginoon. May binibigay ang Diyos sa atin. Ngunit, ang Diyos din ang may kakayanan na siya ang kumukuha. Pwedeng bawiin ng ating Panginoon kung ano ang binigay sa atin. May karapatan siya at tayo ay walang karapatan sa mga bagay na yun sapagkat tayo lang ay binibigyan ng ating Panginoon ng mga pagpapala rin. There are a lot of consequences in our life sa ating buhay, and the consequences of our action is the result is correction. The consequences of our action results to a correction. So may mga pagtuturo ang ating Panginoon. Some considered it as a punishment, but it's not. Kung maunawaan mo lang, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto na ng Diyos na mapalapit ka sa Kanya. Gusto na ng Diyos na kung ikaw ay nakakaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok, ay mananampalataya ka sa Kanya at magtitiwala ka sa Kanya. But for the three friends of Job, it's very different. May mga kaibigan ba kayo na ang haba-haba ng mga sinasabi? Ang haba-haba ng mga advice. Wala pala rin yung topic dun sa experience mo. Yung na-experience kayo ganun. Ang haba-haba ng advice. Bakit ka kasi kung bakit ka ng high blood? Kasi ikaw, kain ka ng kain na matataba. Kasi ikaw, gusto mo lagi yung puro cholesterol na pagkain. Kasi ikaw, gusto mo kumain lagi ng balut, ng mga junk food. Pero, hindi pala yun yung dahilan. Ang dahilan pala is napakahaba mo mag-sermon. Napakahaba mo mag-advise. No, yun pala yun yung dahilan. Kung mapapansin mo, yung tatlong kaibigan ni Job, si Eliphaz, Bildad at Zophar, ay mahaba rin sila mananalumpati. Mahaba yung kanilang mga sinasabi. At nagbalitaktakan nga sila nila Job at yung tatlo niyang kaibigan. Alam niyo, umabot ito sa 33 chapter, yung pagbabalitaktakan nila. Para si Job ay maparealize nila na nagkasala si Job. At baka yung mga anak niya ay gumawa rin ng mga kasalanan. Kaya nangyari ito sa buhay niya, sa buhay nila Job. At sabi po rito sa Job chapter 2 verse 12 to 13, nakita si Job nung tatlo. Kaya nang makita nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. Pero later on, na yung tatlong kaibigan din ito, ni Job, dito, mapapansin mo na hindi nila gustong tulungan si Job, na parang gusto nilang paaminin si Job sa mga kasalanan. May mga kaibigan ba kayo na gusto kayong paaminin na sa mga kasalanan na nagawa ninyo pero hindi pala kayo? Gusto ba may mga kaibigan ba kayo na gusto ko yung paaminin na ikaw yung nagnakaw ng ballpen ko. Tignan mo, parehas. Yung pangalan ng ballpen is Panda. Parehas pala kayo na pinagbilan nung sa tindahan na yun. So, may iba palang kumuha. Kaya, may mga kaibigan ba kayo na pinapaamin kayo na bakit mo inagaw yung boyfriend ko? Bakit mo inagaw yung girlfriend ko? Kapatid pala yun, o pinsan. So, we are making a conclusion without a fact, and hindi tayo nagsasaliksik. In question number 3, anong mga magandang katangian na dapat nating tularan kay Job? Alam mo yung karakteristik ni Job? Ito yung mga bagay na dapat nating i-follow. Yung pagiging righteous. Siyempre,
Ito yung pagiging matuwid. Living a godly life is very important. Katulad ni Job, nanampalataya siya, sumasamba siya sa Panginoon, nag-aalay siya, no, para sa kanyang pamilya, nag-aalay siya sa Panginoon sapagkat siya ay nagpupuri at nagpapasalamat. And Job feared God. May takot si Job sa Panginoon. Ikaw ba, kapatid, may takot ka sa Diyos? Kailangan natin magkaroon ng takot sa Panginoon. Sapagkat kung wala kang takot, wala tayong takot sa Panginoon, kaya natin gawin ang mga bagay na mga mali. Gugustuhin natin na gawin ang mga bagay na hindi dapat. Alam mo si Job, naging faithful si Job eh. Nag-worship siya kay Lord at syempre nandun na rin yung pananalangin. Meron ba tayong mga ganong klaseng pagkarakteristik na kailangan dapat bilang Kristiyano tayo ay nananalangin? Kaya nga ngayong prayer and fasting, kailangan natin mag-focus sa panalangin at pag-aayuno. Ito naman yung mga karakteristik ng mga tao at mga ibang tao na ibang pananaw. Sometimes or most of the times, sila yung mga unrighteous people na ayaw nilang sundin at ayaw nilang kumilala sa Panginoon. They don't have a fear on God. Wala silang takot sa Panginoon, kaya gusto nilang gawin yung mga bagay na gusto nila. They're not faithful to God. So, means they're not prayerful, they're not worshiping God, and kahit na may mga pagpapala sila, they are not thankful or grateful do sa mga binibigay o mapagpapala sa kanila ng Panginoon. Kumakain ka ba na hindi nagpapasalamat? Or meron ka bang mga bagay na dumarating sa'yo? Sasakyan, bahay, o mga opportunities na dumarating sa buhay mo? Nagpapasalamat ka ba, kapatid? If you want to experience thriving in year 2025, this is what you must do. In question number 4 sa ating manuals, sa papaanong paraan naranasan ni Job ang pag-unlad. Number 1, we must recognize God. Again, we must recognize God. In Job chapter 42 verse 1 to 6, sabi po rito, ito naman ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam ko ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa inyong balakin. If we recognize that He is our God, kaya ni Lord na gawin ang mga bagay na kala mo imposible. At number 2, we must admit our shortcoming. Admit our shortcoming. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Sabi sa verse 3 ng chapter 42, itinanong ninyo, sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlangan, gayon ako naman ay walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Kung tayo ay meron ng kakayahan, may karunungan na, sa pananaw o sa status, kung ay ile-level mo sa Diyos, hindi naman mali-level ng sarili mo sa Diyos sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Hindi mo maaabot o hindi mo lubusang maiisip ang kanyang mga kaparaanan sapagkat siya ay Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kailangan ang tao ay lumalapit sa Panginoon. Kaya nga, dapat nagiging inaamin natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga pagkukulang sa ating Panginoon. At sa papaanong paraan pa, tayo unlad, kailangan nandun yung repentance. We must repent. Like Job. Si Job humingi ng patawad sa ating Panginoon. In chapter 42 verse 5 to 6, nooy nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. Subalit ngayon, nakita ko kayo ng sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinasabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. We must repent. Ano ba ang status natin? Maraming tao na nagiging mapagmataas. Maraming tao ang
inaangat ang kanilang sarili at iniisip nila na mas mataas sila sa Diyos. Pero kung tayo bilang mananampalataya, nire-recognize natin si Lord, that God is our Savior, that Jesus Christ is our Lord and Savior. Yes, we must do these things para tayo ay umunlad. At tayo ay uunlad kung tayo ay katulad ng isang punong nanatanim sa batisan. Dito ang kanyang mga dahon at ang kanyang mga tangkay ay magiging matatag at ang mga dahon ay magiging luntian at magiging punong-puno ng mga bunga at mga pagpapala. Kaya sa papanong paraan, we should recognize God. And we need to admit our shortcoming. And we should also repent for all our wrongdoings. Kung may mga pagkukulang si Job, yes, may mga pagkukulang din si Job. Tao lang din siya. Yung tatlong kaibigan niya, ganun din. Kaya, helping others is not bad. But helping others and jumping into conclusion without knowing the truth is a terrible thing. That is a terrible mistakes na pwede mong gawin sa iyong kaibigan. Kaya, wag mong gagawin ito, kapatid. Wag mong pag-iisipan ng hindi maganda or mag-a-advise ka na hindi mo man lang inaalam ng katotohanan. Kaya, alam nyo, ano yung mga, question number 5, ano yung mga susi ang inyong natuklasan para maranasan ang pag-unlad ngayong taon? Nasabi na natin, we should recognize God. Once we recognize God, we need to put God first in our life. We need to put God first in our life. Say it again. Put God first in our life. Because He is our maker. Siya yung lumalang, gumawa sa atin, nag-create nitong universe at He is our stabilizer. Alam niyo yun, stabilizer is katulad ng experience ko sa pagko-coverage ng video. Dun sa tripod, nilalagay yung cellphone. Kapag nakatabingi yung cellphone, meron dun sa cellphone na naka-inclined or may line na naka-inclined. So, pagka inayos mo yun, dumidiretso siya, nawawala yung line. Sa ating Panginoon, siya ang ating stabilizer. So, siya ang nagtutuwid sa atin. Siya ang nagbibigay ng mga pagtuturo sa atin paano tayo makapamuhay ng tama at paano tayo magiging maunlad. If we put God first in our life, alam natin, He is the restorer sa mga broken families, sa mga sirang buhay na meron tayo na experience, mga problema, suliranin. We are broken on this situation. Pero, He is our restorer. God is our restorer. Inaayos niya. Like yung broken vase. Tayo, pag nakakita na tayo ng mga broken jars, broken vase, ang ganda. Inaayos natin ito. At dito, minumold uli yung broken vase. Nilalagyan uli ng clay. So, para tumibay uli. Ganun yung ating Panginoon. He restore us. Kung tayo man ay broken, marami tayong pains na nararanasan, God is our restorer. Kaya, pagkatapos ng pag-uusap nung tatlo dito, ginawa nung tatlo, sabi po ni Yahweh, maghandog ng susunugin. So, inutusan niya yung tatlo at sa huli, pinagpala niya si Job. Pinagpala niya si Job. Ni-restore niya lahat ng mga nawala kay Job. Pati ang kanyang mga sakit, nawala lahat. Yung nawala or nasira, binuo niya muli. Binuo muli ng ating Panginoon. Kaya in verse 10 to 15, alam mo yung kabuhayan ni Job, ibinalik sa dati. Woohoo! Gusto mo ba yun? Na
yung kabuhayan mo, yung business mo nawala, yung trabaho nawala, ibabalik sa'yo at may ipapalit sa'yo na mas maganda pa. Alam mo yun, sa experience ni Job, dinoble yung kanyang kayamanan. Binigyan siya ng mga pera, binigyan siya ng mga alahas, at yung kanyang mga alagang hayop, yung 7,000 or 7,000 tupa, naging 14,000, at yung kanyang mga kamelyo na 3,000, naging 3,000. Tapos yung kanyang 1,000 baka ay naging 2,000 baka, at yung mga asno na 500 ay naging 1,000. At hindi lang yun, binigyan pa siya ng mga anak. No? Binigyan pa siya ng mga anak. 10 uli. 7 lalaki at 3 babae. At napakaganda at napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan din si Job ng mahabang buhay, 140 years, at naabutan pa ni Job yung 4th generation. No? Salamat sa Panginoon kasi dito pinapakita na kailangan natin kumonect sa Diyos. At kung hindi tayo nakakonect sa Diyos, hindi natin mararanasan yung mga pagpapalang ito. Gusto mo ba maranasan yung mga pagpapalang yun? Na doble ang kita mo, doble ang mga sales mo, hindi ka magkukulang, hindi ka na mangungutang. Kaya yun yung mga dinedeclare natin before our service. No? After natin kumanta, I declare that God will bless all the work of my hands. I will ka. Pagtiwalaan mo ang Diyos, i-restore ng Panginoon ang lahat. Maging ang mga nawala ng mga pagpapala, ibabalik niya sa iyo. Nawalan ka ng anak, bibigyan ka niya ng anak. Dodoblihin pa ng ating Panginoon. Nawalan ka ng trabaho, bibigyan ka niya ng trabaho. Nalugi ka sa negosyo, pararamihin ng Panginoon ang iyong benta. Kaya salamat sa Panginoon. Although, marami tayong mga pagkukulang, and maybe, katulad tayo ni Job, or maybe katulad tayo ng 3 kaibigan ni Job, kapatid, may pag-asa pa. Hingi lang tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Let us repent, admit our sin, and recognize our God. Kaya sa gabing ito, tayo ay mananalangin. At sabayan mo ko sa panalangin ito. Buksan mo ang iyong puso at bukas ang iyong bibig at sabihin mo ang mga panalangin ito. Sabayan mo ko. Panginoong Hesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Ako po ay maraming nagagawang pagkakamali sa aking buhay. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan. State your name, Eugene Espiritu, sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, at salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin iyon? Well, kung sumabay ka, salamat sa Diyos at pinatawad ka na niya. God gives forgiveness. God gives forgiveness. At mapagpatawad ang Diyos. Kaya kanyang linisin. Kaya kanyang baguhin. We can be a new creation, sabi doon sa Bible. Sabi sa kanyang salita. And once we receive or admit God as our Lord and Savior, tinatanggap mo si Lord Jesus, you are a new creation. Kaya, pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakasalang ito. Kung sumubay ka sa panalangin iyon, napakabuti ng Diyos at nasa sayo na ang pagpapatawad at may buhay ka na walang hanggan. Pagpatuloy ka lang sa gawain ito at huwag kang liliban. Lagi kang magbasa ng salita ng Panginoon. Lagi kang makinig at magpuri sa Panginoon. Itaas mo siya lagi sa lahat ng makakikilala mo. Kaya salamat sa Panginoon. Yes, Lord, one more time.
We pray for our brothers and sisters. Help us, O Lord, na maging matatag sa gawaing ito, sa iyong tinuturo sa amin, maging sa aming prayer and fasting. Help us, O Lord, hanggang bukas, Panginoon. At tulungan mo ka rin kami, Panginoon, na kahit na may mga pagkakataong kami ay nahihirapan, hindi namin alam kung ano ang mga solusyon sa aming mga suliranin. Mag-pray and fasting lang kami, Lord. Alam namin, Panginoon, na dito mararanasan namin ang kapangyarihan mo. Dito namin mararanasan ang pagpapala na tunay at tapat. Lord, katulad ng aming Panginoong Hesus, tunay at tapat at higit pa sa kaibigan ang turing niya sa amin. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord. Dalangin namin ang mga nagkakasakit. Tulungan mo po sila na maging malakas, maging matatag. Tulungan mo sila, Panginoon, upang sila'y gumaling. Tulungan mo silang manampalataya sa iyo na sila'y gagaling. At walang ibang paraan upang sila'y gumaling kundi ikaw lang, O Diyos. Dahil binuhos mo ang iyong dugo. Inalay mo ang iyong dugo. Inalay mo ang iyong buhay para sa aming mga kasalanan upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa mga pagpapalang ito. And we thank you, Lord God, in your mighty name, in Jesus' name. Amen! Glory be to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Na-bless ka ba sa ating gawain? Kung na-bless ka, type mo dyan, Amen. I am blessed. Kaya, kung na-bless ka, i-share mo yan sa mga mahal mo sa buhay. Share mo na pinatawad ka ng Panginoon. Share mo, binago ka ng Panginoon. At tulungan mo rin sila na makilala si Jesus sa kanilang buhay. Kaya kung na-bless ka, sumunod ka sa ating gawain at umawit at nagpuri ka sa Panginoon. Kapatid, you are a child of God. You are a child of God. Kaya let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Powers in you. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May you receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Glory be to God. Salamat sa Panginoon at salamat din sa gawain ito sa ating OPM. Good night and God bless you all.